Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1, Unit 13 na tayo. So, we will start with Ohui vocabulary. Sabi dito, 여러분은 무엇을 타요? Ano daw yung sinasakyan mo? Okay? So, meron tayong pictures dito ng mga sinasakyan dito sa Korean or transportation. Yan. So, tingnan natin. 자동차. 자동차 means car. 지하철, subway. Autobike. So, ito yung scooter nila. Ang cute ng tawag nila, no? Autobike. So, I think ito ay autobike. Pero, autobike ang tawag nila. So, usually, ang tawag natin dito sa Pilipinas, di ba, scooter. Anyway, 걸어서. So, paglakad, to walk. And then, 자전거. So, 자전거 is bike or bicycle. And then, taxi. So, taxi. Ang cute ng tawag nila, no? Taxi. Nakakabulol yan sa una. Kasi mas sanay tayo sa taxi. Pero dito nagiging she. Taxi. Next, bus. Bus. Yan. So, ito yung mga mode of transportation ng mga tao. So, maglakad, magbike, mag-scooter, sumakay ng taxi, mag-bus, mag-subway, or if may sasakyan ka, mag-drive. Yan. So, yun yung ating vocabulary. May kinalaman sa transportation. Para sa grammar natin, we have myong plus 으로, tapos sudan. So, unahin natin tong nasa parenthesis. Sudan, it means method. Okay, yung method or way. Tapos, yung myong dito is yung myongsa or noun. Plus 으로, tapos pwede din si ro. Okay, so paano yon? Yung rules muna. Yung rule natin is, 받침이 있으면, pag may 받침 or final consonant, we add 으로. Okay? And then, kapag walang 받침이 없으면, add 로. So, ano yung gamit ng grammar na to? Sabi, 이동의 교통수단을 말할 때 사용해요. So, 말할 때 사용해요. Use when you're talking about or ginagamit mo siya kapag pinag-uusapan ang alin. Idong, it means movement. Tapos, 교통수단, it means transportation. Okay, so yung movement or paggalaw ng transportation. Pero in this case, ang pinakaibig sabihin niyan, 이동의 교통수단 means of transportation. Ayan. So sabi, you use this grammar when you're talking about means of transportation. So sa English, yung pwede nating isipin na word na bagay dito for English is yung by. Okay? When talking about transportation, no? I go by taxi or I go by bus kung bus yung sasakyan mo. Sa Tagalog naman, yung pinaka naiisip ko dito is yung mag. So, ito yung pinakakatumbas niya na salita na angkop sa atin. So, halimbawa, di ba, magda-drive ako o magda-drive kung may sasakyan. Magbabus, magbabike. Ayan. So, tingnan natin yung example natin. Bus로 집에 가요? So, tinatanong niya. So, kung bus daw ba yung sasakyan niya pag uwi ng bahay? So, sabi niya, 아니요, 지하철로 가요. No, I go by subway. So, sabi niya, hindi, sa subway ako. Okay, pauwi ng bahay or papunta ng bahay. So, dito sa another example, sabi ni Ga, 라민 씨, 학교에 어떻게 와요? So, Ramin, paano ka darating? So, parang anong sasakyan mo pagdating ng school? 학교에 와요, come. So, darating. Sagot ni Ramin, 자전거로 와요. So, I'll come by bike or magbabike ako. Okay? So, saan siya pupunta? Sa school, no? Next, 공항에 택시로 가요. So, saan siya pupunta? Sa 공항, airport. So, ano yung sasakyan niya pa airport? Taxi. So, I'll go by taxi. So, pagpunta daw sa airport or sa Tagalog, magta-taxi ako pa airport. Okay? So, again, ito yung ating mga rules. Pag may 받침, 으로. Pag walang 받침, 로. So, 여객선. So, may 받침 siya, no? 여객선, 으로. So, ano ba yung ibig sabihin ng 여객선? So, 여객선 means ferry, yung mga ferry boat natin. Okay? Yan. Tapos, bihengi. So, walang 받침. Bus, walang 받침.
Jihacheol. So, si Jihacheol may batchim pero may star siya. So, we have to take note of that. So, again, yung mga walang batchim, ro lang yung dinagdag. Bihengiro, okay, by airplane, bus, by bus. Bus, ro. Tapos dito, Jihacheol, since may batchim siya na real, pag dinagdag nila si uro, mabubulol na naman ang ating mga Korean. So, magiging Jihacheoluro. Jihacheoluro. So, parang nakakabulol sa kanila yan. Kaya, pinadali ang buhay. Instead of Jihacheoluro. Diba? Pati ako nabubulol. Jihacheollo. Ayan. So, ginawa na lang na lo yung dinagdag. Jihacheollo. Ayan. So, take note na lang natin tong Jihacheol. So, i-apply natin yung ating grammar na uro. Number 1, ang question, 어디에 어떻게 가요? 어디, where, 어떻게, how. So, saan daw ang punta at paano ang pagpunta? 이야기해 보세요. So, tingnan natin example natin. Question, 공원에 어떻게 가요? So, paano ka pupunta ng park? So, ito yung ano natin, place. Tapos, sagot niya, 자전거로 가요. I go by bike or nagbabike ako. Yan. So, 자전거. Tingnan natin yung number 1. Apply natin, no? So, yung place natin, 학교. So, yung question, same lang. Mapapalitan lang yung ating lugar. So, this time, ang question is, 학교에 어떻게 가요? Sagot, 지하철. So, naalala nyo si 지하철, may star. So, magiging 로. 지하철로 가요. I go by subway. Ayan. So, nagsasubway. So, kanina ang sabi ko, no, sa Tagalog, yung mag. Okay? So, mag or pwede din si nag. Kapag, routinary mo siyang ginagawa. Ayan. So, usual na ginagawa mo. Katulad yan, kung everyday ka nagsasubway, so, nagsasubway. Pero kung gusto mo lang sabihin at that moment na yun yung sasakyan mo, magsasubway. Ayan. So, number 2. Seoul. 서울에 어떻게 가요? Sagot natin, 기차로, dahil walang 받침, 기차로 가요. Okay? I go by train. So, si 지하철 at saka si 기차, paano sila nagkaiba? Pareho lang naman tren yan. So, si 지하철 is from the word jiha, nasa ilalim, underground. Okay? So, yung mga 지하철 natin, nasa baba lahat yan. Hindi mo siya makikita sa itaas or sa labas sa road. Okay? May mga lines like for example sa line number 2, line number 1. Ayan. So yung mga yung mga naunang subway. So yung mga yon nakikita pa rin sila sa dumadaan pa rin sila sa labas. Pero yung mga sumunod na puro talaga underground. Tapos pag gitsa naman, siya yung nasa itaas ng lupa. So, sa atin sa Pilipinas, di ba, puro gitsa tayo, puro tren. So, wala tayong subway kasi delikado kasi, di ba, malindol sa atin. So, yun yung 지하철 versus gitsa. So, next, gohyang. Yung gohyang niya ay Vietnam. So, yung question natin, pwedeng gohyang에 어떻게 가요? Or pwede ding Vietnam에 어떻게 가요? So, sagot natin, 비행기로 가요. Kasi nga, walang 받침. So, number 2, sabi, 여러분은 오늘 어디에 가요? So, how about you? Where will you go today? Saan ka pupunta ngayong araw? 거기에 어떻게 가요? Paano ka pupunta doon sa pupuntahan mo? So, gawa tayo ng example. Kunyari, punta ako ng mall. So, 뭐래 가요? 뭐래 가요. Yan. 어떻게 가요? Paano ako pupunta? Magda-drive. So, pag nag-drive ako, ano yung sasakyan ko or gagamitin ko? Yung kotse or car. So, car is 차. So, 차, may 받침 ba? Wala. So, 차로 가요. Paano kung kunyari, ayoko ng bus, 지하철로 가요. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.